Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Mary Gracie Gonzon at ngayon po ay may i-representa akong topic sa inyo. Ito ay ang kasaysayan sa panahon ng Espanyol. Nagsimula ang panitika ng mga Kastila sa Pilipinas noong 1565 sa pangunguna ni Governor General Miguel Lopez de Legazpi sa panitikan sa panahon ng Espanyol na kung saan sinakop ng bansang Espanya ang Pilipinas sa loob ng 300 taon. Sa tatlong adhikain ng Espanyol na 3G o tinawag na God, Gold, Glory, ang gold ang pinakamatunog dahil sa panahon na ito umusbong ang kaisipang merkantilismo. Si Roy Lopez de Villalobos ang nagbigay ng pangalang Pilipinas na naging Pilipinas ng Lumaon. Mga pagbabago na ginawa ng mga Kastila sa bansa na nagdulot ng kapaguran, kasakiman, at pang-api sa mga Pilipino, na kung saan nawala ng dignidad at integridad ang mga Pilipino, nawalan sila ng puri dahil ito ay tunay na binalasuban ng mga Espanyol. May magandang naidulot pa rin sa atin ng Kastila, ito ay ang pagkaroon ng apelyado ng mga Pilipino dahil sa panukala ni Gobernador Narciso Claveria. Ang pamilyang nakaranas dito ay ang pamilyang Rizal, kung saan si Don Francisco ay nakuha ang apelyadong Mercado, kay Doña Chidora ay nakuha ang apelyadong Realonda. Ito si Gobernador Narciso Claveria. Ngayon natalakayin natin kung gaano kahalagang matutunan natin ang kasaysayan sa panahon ng Espanyol. Ang pag-aaral sa kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol ay lubos na mahalaga sapagkat ito ay naglalarawan sa mga pangyayari at kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas noong unang panahon. Una ay ang pag-unawa sa kasaysayan. Ito ay nagpapailalim sa ating pag-unawa sa mga kaganapan at impluwensya ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pagsusuri sa kulturang Pilipino. Ito ay nagbigay sa atin ng kaalaman sa mga aspeto ng ating kultura na naaapektuhan ng Espanyol tulad ng wika, relihiyon, at lipunan. Pagpapahalaga sa identidad. Ito ay nagtuturo sa atin kung paano natin binuo ang ating national identity at pamamagitan ng pagtugon sa pananakop at paglaban sa mga pang-aabuso. Ang panghuli ay ang pagsusuri ng mga akda. Natutunan natin na ang mga akda ay hindi lamang simpleng tula o kwento, kundi may malalim na konsepto at mensahe na maaaring mag-ambag sa pagpapalalim ng ating kaalaman. Ito ay ang mga akdang pangrelihiyon tulad ng Doktrina Kristiyana. Ito ay ang unang libro na nilathala sa Pilipinas na nagsilbing libro ng lisalang libro na panalangin. Tinataglay nito ang mga panalangin at mga panuntunan bilang isang Kristyanismo. Tulad ng Nuestra Señora del Rosario. Ito ay ang pangalawang libro na inambag sa Pilipinas ni Padre Blancas de San Jose sa Universidad ng Santo Tomas. Pangatlo is ang Barlaan at Tusapat. Ito ay yung unang nobelang na ilimbag sa Pilipinas na isalin sa Ilocano ni Padre Agustin Mejia. Nagbigay aral sa mga gawaing banal sa pamagitan ng mga tauhang si Barlaan at Tusapat. Kaya mahalaga na matutunan natin ang kasaysayan ng panitikang sa panahon ng mga Espanyol dahil ito ay ang isang bahagi ng pagunlad ng ating kultura at pagpapahalaga sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Maraming salamat po.